guys! Welcome back sa ating channel. Kumusta po kayo? And ako, sobrang naging busy. Full month of Feb, wala po akong na-share. And then ngayon, nasa mid na tayo ng March. And mukhang wala pa rin akong ma-share kung hindi ako bumangon ngayon. By the way, before I forget, alam niyo po ba kung anong oras na? Sa mga oras na to, March 15. It's 12:04. Okay. 12:04 po ng madaling araw. So, ako po ay... Sorry, may pa-background tayo. So, ako po ay nakahiga na and nagta-transfer ako ng mga videos namin sa phone ko from GoPro. Tina-transfer ko sa phone ko para makapag-edit nga ako at makapag-upload ako kasi recently nag-camping kami. So, yun, nagta-transfer ako. Tapos nanonood ako ng short film sa YouTube kay Pixar. Meron ako isang napanood na very touching. Basta, isi-share ko yung clip niya. Ayan, actually pag ganun. Yan po yung pinanood ko. And, panoorin niya, nakaka-iyak. Yan. So, and then after that, sinilip ko yung, inisabi ko bukas na ako mag-edit. Tapos, sinilip ko yung YT ko. And, kasi sa email pa lang, may notification na ako sa email na may nag-comment dito sa vlog ko about HSG. Okay? I'm so thankful and I'm thanking everyone who's watching this vlog kasi paano ba to? Kasi marami kayong increase and hopefully yung mga reply ko nakakatulong or hindi naman nakakatulong pero somehow it gives you the idea. It helps you to prepare yourself. Ganon. Kasi mostly puro babae yung nag-inquire. And although merong nag-iisang lalaki na nag-inquire siya. And sinasagot ko din naman. So yun, lahat na nag-inquire sa vlog na yan, sinagot ko. Kasi I know how it feels na masagot yung tanong mo prior dun sa test na gagawin sa'yo. Alam mo yun. Although ako wala akong napagtanungan at all. So yun. So, yung inquiry, yung comment niya guys, sabi po ni Madeline Lingon, thank you sa info. Malinaw ang explanation mo, ma'am. May vlog ka din sa ectopic pregnancy mo, ma'am. Nabubulol ako. May vlog ka din sa ectopic pregnancy mo, ma'am. So, nag-reply ako sa kanya. And habang nagre-reply ako, I just suddenly realized, no wait. It was the same month when I figured out that I'm pregnant. And parang halfway, sinasabihan na ako ng doktor, you might, it might be a ectopic pregnancy. Sinasabihan na ako nun. So, sabi ko sa kanya, nag-reply ako kay Miss Madeline. Sabi ko, hi, thank you po sa nakakakilig na feedback. Coming up po, kasi sakto this month was the same month po nung ma-experience ko po ang ectopic. Silip-silip lang po kaya dito sa aking YT para mapanood nyo po yung personal experience ko. And I will try to be detailed as possible as I can. So, having said that, eto na. So, yun nga, pumasok sa isip ko, no wait, it was the same month, but it was 6 years ago. It was 2015. So, bibilisan ko yung kwento, pero I'll try to be as detailed as possible as I can, kagaya ng sinabi ko. So, yung ectopic pregnancy ko, guys, mag-start tayo sa period ko. Yung flow ng period ko is 28 to 30 days. Pag sinabi ko 28 to 30 days, ibig sabihin, bago pa siya mag 30 days, minsan dumadating na siya ng ika-28. So, lagi akong 2 days advance. Ganon. Most of the time, 2 days advance ako. So, if my memory is right, it was January 25, 26, parang ganon.
Sabi ko, dapat by this time, nag-spotting na ako. 'Di ba? Pag magkakaroon tayo. Kung ang due ko, Feb 26, 25. Ganon. Kung ang due ko, kung last January nagkaroon ako ng 28, dapat ang due ko, based sa flow ng regla ko, dapat by 25, 26, meron na ako. Tama? So, before that, 22, 23, 24, dapat nag-i-spotting na ako. Laging ganon. Consistent yun. So, yun na nga, 25, 26, na, at that very moment, nasa simbahan kami, February 26, wala akong spotting. As in, wala. At dapat, joke ko na yun. Dapat, yun na yung first day ko. Friday yun, nagsimba kami, and then after that, magda-desert safari kami. So, nagsimba ako doon. Sabi ko, Lord, ito na ba? Please, ibigay mo na sa amin to. Sabi ko, kasi nararamdaman ko baka parang ito na. Kasi wala talaga wala akong spotting at dapat first day ko na yun. So, naiiyak na ako noon sa simbahan. After that, umuwi kami sa bahay, tapos dumating na yung service namin papunta ng desert safari. So, ako at that time, dinidedma ko lang kasi ayokong sobrang mag-expect. Basta parang let it go lang. Kumbaga, just go with the flow. Kung talagang kung talagang ma-delay na ako and that's it, kahit anong gawin ko, mangyayari. 'Di ba? So at that day, nag-enjoy lang kami. Hindi naman ako nagtalon-talon. I didn't do any physical activity that day. Kasi sumakay lang naman kami nung hindi naman extreme. Hindi ka naman tumatalbog sa loob. Tapos, pagdating sa campsite, nakaupo lang kami. Walang physical, like walang jumping and all, wala. Okay? Tsaka nag-iingat din ako. Ando na din yung nag-iingat ako, pero nag-enjoy ako at the same time. So, after that, 5:26, ayan na, dire-diretso. Bigla, nag-spotting ako. Okay? Nag-spotting ako. Siguro mga 3rd or 4th day na akong delay. Pero brown lang. So, in-inform ko yung friend ko. Sabi ko, bakit nag-spotting ako 4 days na akong delay? Sabi niya, bakit? Dapat hindi ka na nag-spotting. And, sabi niya na, obserbahan ko if brown or what. Ito na, pagka 1 week, March 1, that's 1 month, gumising ako ng walang kahit na nag-PT ako. Boom. Positive. Positive, pero hindi ganun kalinaw yung first line. Ay, yung isa dun sa line. Sinend ko sa friend ko, sabi niya, congrats, ganun. Biyahe ako may pasok. Change ako ng train, na feel ko na umihi. So, nag-CR ako. I was so surprised na makita ko na may dugo. So, yun yung unang sign. Possibly na ectopic pregnancy ka. Okay? So, panty liner lang. Pero, syempre, kinabahan na ako. Sabi ko, shit. Sabi ko, hindi pwede to. Sabi ko, gano'n. So, nasa isip ko, ito siguro yung sinasabi na minsan parang dinudugo pa kasi yun yung last na sinasabi, yun na talaga yung last period mo. Ganon. So, dinedma ko. Pasok pa din ako. Pagdating ko sa office, napansin ko na parang lumalakas na. And yun na, I started crying. Hindi ko pa sana sasabihin sa husband ko, but I have to tell him na nagbi-bleed na ako. Alam niya na nadidelay ako, pero hindi niya alam na nag-pregnancy test na ako. Kasi gusto ko sana siyang i-surprise pag uwi ko. Tapos yun, I don't have choice para sabihin na sa kanya. So, tinawagan ko siya. Sabi ko, umiyak na ako. Sabi ko, punta na tayong doktor. Nagbi-bleed na ako. Dire-diretso na to, sabi ko. At saka red na siya. At the same time, ini-inform ko din yung friend ko na nurse. And then yun, tapos
punta na kami ng ospital. And then, sinabi ng doktor na wala pa akong makikita, ganyan. Maghintay pa tayo, sabi niya ganon. Pero nag-blood test na ako. So, sabi niya, it happens daw na minsan walang pang nakikita. So, sige, okay. Kasi hindi naman namin pwedeng questionin, di ba? Dahil hindi ko naman pwedeng sabihin, hindi pwede, kailangan makita ka. Hindi naman pwedeng gano'n. So, ayun. After 2 days, nag-blood test ulit. And, diretso pa rin ako sa work. Pasok pa rin ako. Pero yung bleeding ko, dire-diretso na. Hindi ako gumagamit ng pad mismo. Ang ginagamit ko pa rin is panty liner. Pero yung bleeding ko, red na siya. Red siya talaga. Tapos, yun. Yung HCG na tinatawag. Okay. Kasi yun yung magdedetermine na nag-grow na yung baby. Ganon. Na nag-i-improve. Na nagde-develop. Yun. So, yung sa akin, on the second time na nagpa-blood test ako, mas bumaba pa yung count ng HCG. Ganon. So, sinabihan ako ng nurse na, ma'am, I'm sorry po, kasi possible po na makunan na kayo. Parang, hindi makunan possible po na mag-period na po kayo in the coming days. Kasi 2 times na po kayong nag-blood test, pregnancy blood test yon. And we are expecting na dapat by this time nagdoble yung count. Pero hindi po siya nagdoble, mas konti. So expect the period daw in the coming days, ganon. So iyak na ako, ganyan. Iyak ako, tapos parang basta, syempre, wala naman, yun naman ng first thing talaga na gagawin is umiyak. And then after, nagpa-check up pa ako, nag-second opinion ako. Nagtanong ako sa isang kaibigan kung may kilala siyang doktor na Pinoy, kasi yung unang nag-check sa akin is hindi siya Pinoy. May nirefer siya sa akin, so pumunta kami sa kanya, sinabi namin yung nangyari. Bali, on the 6 weeks ko pa lang, nasa kanya na ako. So, hindi ko pinalagpas yung 1 week na yon na wala akong magawa. So, after ng second blood test ko, yon, pumunta na agad ako dito sa Pinoy na nirefer nung kaibigan namin. And then, syempre, the same procedure, nag-blood test, nag-urine test. So, positive, may count. Tapos, so on the 6, 7, 8 weeks, wala siyang nakikitang sacs. Wala siyang nakikitang sac. So, tapos, in those period, between 6 to 8 weeks, ang HCG ko is fluctuating. Tataas, bababa, tataas, bababa. And that time also, simula nung pumunta ako sa kanya, nagtitake ako ng Dupaston. Ang Dupaston po, yun po yung pinapainom ng mga OB para kumapit ang baby pag mahina ang kapit. Whether successful yung pregnancy, kung mahina ang kapit, yun ang pinapainom. So, pinapainom niya ako nun. Hanggang nung mag 8 weeks na kami, bago ako mag 8 weeks pala, sinabi niya na, itigil mo muna yung Dupaston kasi baka dahil lang doon kaya tumataas yung HCG ko. Sabi niya, tigilan mo yung Dupaston just for tomorrow maghapon and let's see. Sabi niya, starting tonight, sabi niya. So, tinigil ko. Pero, yun nga, binibigyan niya na ako. The moment pa lang na, first meet up pa lang namin, sinabi niya na possible for ectopic pregnancy. Kasi 6 weeks na hindi niya pa rin nakita yung sac. So, from that time, na-ready ko na yung sarili ko. Nagtingin na ako kung anong ectopic pregnancy. And, hindi ko matanda ako, nag-research ako ng mga time na yun.
Hindi pa kaputukan ng YouTube. Hindi pa siya search engine ng mga tao. So, hindi ako nag-search. Basta, in-expect ko lang na andun na ako sa, unti ko nang tinatanggap. Sige, nag-topic ako kung nag-topic. So, yun na. Bago mag 8 weeks, tinigil ko ang Duphaston. So, that night, din ako minom. Pagkagaling namin sa kanya. Kinabukasan ng umaga, yun na. Boom. Pag CR ko, hindi na ako pumapasok nun, by the way. Pag CR ko, dinugo na ako. Like, isang malaking clots. Na akala ko yun na. Okay, akala ko yun na. So, umiyak na ako. Kasi naramdaman ko nararamdaman natin yan, girls. Kapag may clots tayong dinidischarge during period. So, parang ganun yung sa akin. So, habang nakaupo ako sa toilet, umiyak na ako. Sabi ko, shit, eto na. Kasi sinabi na yun ng doktor, bukas yan, maghapon, pag hindi ka nag-take, baka duguin ka na ng dire-diretso. Papunta na sa period. After 1 week or 2 weeks, balik ka sa akin para malaman natin kung malinis ka na o kailangan ka pang raspahin. So, yun. So, dinugo na ako. Si Martin nasa work nun. Tinawagan ko siya. Sabi ko, uwi ka. Kasi, sabi ko, wala na. Sabi ko sa kanya. Oh. So, yun. So, umuwi siya. And then, bago pa siya umuwi, nakaihi pa ako ulit. And, yun, 2 beses ako nag-discharge. Yung unang-una na picturean ko. Kasi nga, akala ko, yun na yung baby. So, parang, hindi ko alam kung ipa-flash ko ba siya o ano, hindi ko alam. Pero, flinash ko pa din. Pinicturean ko na lang, pinakita ko na lang kay Martin. Tapos, yun, umuwi siya. Tapos, nag-iyakan kami, syempre. Tapos, yun na. Tapos, sabi ko na lang na parang ganun pala, no? Pag sinisikap mo naman na maging mabuting tao, papunta na ako kay Chris Akim. Ganun pala, pag sinisikap mo naman na maging mabuting tao, pero bakit nangyayari sa yun? Nagtanong ako, nag-question ako sa Diyos, sa totoo lang. Pero yung tanong na hindi naman ako galit. Yung parang sabi ko lang na, bakit? Kumbaga, bakit kami? Parang ganun ba? So, yun. Darating ka talaga pala sa point na magtatanong ka sa kanya. Bakit ikaw? Diba? So, ayun. Nag-iyakan kami maghapon. Hindi ko alam kung nung gabi lumabas kami. May kasama kami noon. Pero hindi namin pinapaalam na nangyari na. So, lumabas kami. Kumain kami sa labas ni Martin. Ganon. Tapos, the following day, punta ako agad doon sa doktor. Sabi ko yung nangyari. Sabi niya, sige, balik ka sa akin after 1 week. Magdire-diretso na yun bilang period, ganyan. So, tignan natin pagbalik mo kung kailangan ka pang raspahin. After 2 weeks pala, sabi ko. Sumakit na yung puson ko. So, sabi ko, regla na talaga to kasi parang na akong dinidysmenorrhea. So, 2 weeks tumakbo, nandiyan na naglipat kami ng bahay. Galaw dito, galaw dun. Pero, yun nga, akala ko may regla lang ako. So, yun nga, after 2 weeks, bumalik ako sa kanya. Pagbalik ko, just to be sure lang daw, nag-pregnancy test ako ulit by urine.
Sabi ko, so nag-pregnancy test ako, and then na-shock ako, positive. Like, galit na galit yung dalawang red kumpara doon sa mga previous test ko. Like, that moment, galit na galit yung red. Dalawang line. So, na-surprise, na-shock ako. As in, positive ba din? Sabi ko, 2 linggo na akong tinudugo, 2 beses na ako nag-discharge ng malaki. Positive ba din? So, nagulat kami ni Martin. Tapos, nagulat din yung doktor ko. Sabi niya, i-transv kita. Sabi ko, nagbi-bleed ako eh. Okay lang yan, sabi niya. Transv kami. Wala pa rin sac. Hindi pa rin niya makita. Hanggang sa last minute bago niya ako i-ultrasound, pinanghawakan ko yung moment na yan. Sabi ko, nandyan ka na ba? Baka sino-surprise mo lang kami or something. Pero, yun nga, pumasok na yung transv and wala pa rin talaga. So, yun, nag-decide na yung doktor. Sabi niya na ipapadala kita sa diagnostic center. Kumbaga, radiologist yung mga doktor doon. Sabi niya ganon. Tapos, huwag ka munang aalis doon hanggang hindi ko nakakausap yung doktor mo. May bilin siyang ganyan. So, pumunta ako sa isang diagnostic center. Nagpa-scan ako doon. Ang sabi ng doktor na ano ba sabi niya? Wala daw siyang makita. Wala siyang makita. So, parang, wala siyang makita. Tapos, hindi naniniwala yung doktor kong babae. Tapos, nag-usap silang dalawa. Sabi niya, hindi pwede, i-scan mo siya ulit. Sabi niya ganon. Sabi ng doktor, sige, pero hindi ko siya pwedeng i-scan ngayon. Sabi niya, hindi pwedeng magkasunod. Balik siya ulit bukas. Or after 2 days. After 2 days. So, balik na naman ako. Nung 2 days na yun, magulong-magulo na naman ang isip ko. Na ano ba talagang nangyayari sa akin, ganon. Kasi nga, wala pang YouTube. Kumbaga, walang ano eh. Hindi ako nag-isip na mag-search. Ganon. So, after 2 days, balik ako. Kasama ko na ata si Martin noon. Kasi parang hindi na ako convince si Martin sa nangyayari. Kasama ko na siya. Nagpa-check kami. Tapos, pagdating ko doon, hindi ko matandaan kung nag-usap sila before or after kung ultrasound. At nagbili yung doktor ko na i-check mo siyang mabuti kasi positive siya, pero wala akong makitang sac. Saks ako ng saks. Wala akong makitang sac for the past weeks. So, make sure na makita mo. Ultrasound. Ang tagal namin. Ang tagal niya ako in ultrasound. Tapos, ang nilagay lang ng doktor ko is probable ectopic. So, hindi pa siya sure. Sa 2.5 months na tumatakbo, na walang nakikitang sac, pero patuloy ako nagpa-positive. Wala siyang nakitang exactly. So, nilagay lang niya probable ectopic on the right, sa kanan ko. Okay. So, that same night, kasi night yung doktor kong babae, kasi umaga yung ultrasound ko, so night, that same day, nung gabi pumunta ako sa doktor ko, at yun nga, sinabi niya, i-refer na kita for surgery. Sabi niya ganyan. And saan mo ba gustong hospital? Nagsabi siya, meron dito sa Sharjah, meron dito sa Dubai. So, nagsabi ako na sa Dubai, kasi mas malapit ako doon. Sabi niya, sige. So, tapos nagtanong kami, Dok, ano ba yan in-schedule? Sabi niya, pwedeng in-schedule. Okay. So, that moment, before that pala, maisingit ko lang, before that, yung mga friends namin from Abu Dhabi at saka Dubai, meron kaming plan na mag-camping. Naalala ko, meron kaming plan mag-camping. Nag-camping lang kami last weekend. So, it was really like almost the same month. So, nag-camping kami last weekend. May plano kami mag-camping.
Like, ngayon ako bumalik sa doktor kong babae at binigyan niya ako ng referral. Yung camping namin is like 2 days. Incoming 2 days. Ganun. So, sabi ko kay Martin, magpa-check na kaya tayo para malaman natin kung pwede siyang i-schedule or ano, sabi ko. Para if ever, makasama pa tayo sa camping. Yun pa yung inisip namin na tanggap ko na operahan ako. Pero gusto ko lang din makasiguro kung kailangan na ba or pwede nga siyang i-schedule. Dahil nga may camping kami. Ganun. Ano na yun fix na yung planado na yun, as in planado na. So, sabi ni Martin, sige, punta na tayo ngayon, sabi niya. So, tumawag ako doon sa hospital, sabi ko kung may available ba na bigay ni, sabi ko, anyone, sabi ko, ganon. Sabi niya, meron. So, anong schedule niya? Meron daw available na hanggang 9 or 10 ng gabi. So, alas 8 pa lang ngayon. So, may chance pa kami pumunta talaga. So, pumunta kami doon, ganon. Tapos, binigay ko yung referral ko sa kanya. Galing dito sa isa kong doktor. And then, after that, binasa niya, ganyan. Tapos, in-ultrasound niya ako, abdominal lang. Tapos, sabi niya na, bibigyan kita ng gamot para matunaw, ganon. Tapos, nung nagtanong si Martin, sabi niya, hindi po ba siya ooperahan? Sabi ng doktor, hindi, sabi niya, ganyan. Tapos, yun nga, doon ko tinanong kung naka-mention ba na nag-discharge ako ng 2 beses na malaking clots. And sabi ko na hanggang ngayon, Doc, nag-bleed pa din ako. 1 buwan na akong nag-bleed. Simula nung first month ko. Sabi ko gano'n. Sabi niya, ha? So more than 1 month na. Kasi 2.5 months na ako nun. Sabi ko, Doc, sabi ko gano'n. Sabi niya, sige, i-refer ko kayo sa radiologist. Ngayon din, sabi niya, sa baba. Ganyan. So, agad-agad, nagpadala siya ng request, tapos bumaba kami doon sa radiologist, tapos parang siningit kami, ganon. Tapos yun, sinalang ako agad, ganyan. Hindi nagsasalita yung radiologist doctor ko. Sabi lang niya, pagkatapos namin, ang tagal. Yun lang yung, from first month, na malaman kong pregnant ako hanggang nung pang 2.5 months ko na, doon lang ako in ultrasound, trans-V na nakaangat ang balakang. Nakaangat na talaga yung balakang ko na. Siguro for better picture or something, I don't know. Sabi niya, okay, you go quickly to your doctor, sabi niya. Okay, punas ako. Siyempre, tinanggal ko yung Makit kami ni Martin. Tapos, may pasyente pa yung doktor, pero pinalabas muna kasi pinapasok na kami agad ng nurse. Tapos yun sinabi na ng doktor, normally, maghihintay ka pa dapat ng result mo. Pero that time, siguro alam nila na urgent na, pinadala na agad sa OB-GYN. Pagkakit namin, nandun na yung result, and sinabi niya na doon na emergency ka na. Nagulat kami. Talaga, Doc, sabi namin. Oo, sabi niya, nagpumutok na yung fallopian tube mo. Kaya ka nagbi-bleed. And lumalaki yung bata. At hindi siya pwedeng lumaki ng sobra-sobra dahil you could put your life at risk. Yan. So, parang, okay. Ganon. Parang ganon. Parang, ang bilis pag sabi na. Tas first time namin gagamitin yung insurance namin for admission. Si Martin, medyo nakinabahan siya nun kasi he don't know if ma-approve. Hindi, he don't know kung kailangan pang hingin yung approval from the insurance or hindi. Sabi lang nung doktor, just go to your room. I've already informed the nurse, ganon. Nagulat kami na may room na. Tapos, sabi ng doktor kay Martin, kung hindi i-approve ng insurance mo yan, don't worry, I'll back you up.
I will make sure na i-approve nila yan. Sabi niya gano'n. Okay, Doc, okay, sabi niya. So yun, punta na kami ng room, nagbihis na ako. Ang bilis, hindi namin alam na may room na. Nagkaroon kami ng room, nagbihis na ako, tapos nag-skin test. Tapos sabi na ng nurse, ma'am, higa ka na. May mga Filipino nurses doon. Higa ka na, and then yun na, nag-skin test na for anesthesia or parang ganun, or basta ganun, nag-skin test na siya lahat. Tapos eto na, 3 doktor dumating, pinag-uusapan nila yung case ko and all. Tapos yun, tapos hindi nagtagal, alas 10 yung pinaka-check-in namin dun sa room. By 10:30 inakit na ako sa emergency. So, kasama ko si Martin hanggang dun sa labas lang muna ng ER. Ng emergency. Bakit na ako ng operating room, sorry. So, yun na, akit namin ng operating room. Tapos, nandun pa lang sa labas kasi nag-aayos pa sila sa loob. Kinausap ako ng doktor, sabi niya, so, relax. Everything will be fine. Or, parang, ina-assure niya ako na huwag akong matakot or something, ganun. Tapos, hindi na ako naka-emote ng mga oras na yun eh, kasi nabigla din ako. Pero nung na-imagine ko na naman, nung sabi na sa akin si Martin na, sige, nababa na ako. Sabi niya, okay lang yan na. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, tanggap ko na. Sabi ko, tapos nung hindi ko makalimutan yung part na nandun si Marty sa elevator, pababa na siya. Nung nag-close na yung pinto, na parang medyo naiyak na ako. At nagsabi na lang ako na so, fresh pa siya sa isip ko, hindi ko siya makalimutan. So yun na, nung nagsarado na yung elevator, nag-pray na ako. Sabi ko na, yun, nagabayan yung doktor ko kasi ibang lahi. And, humingi ako ng sorry sa anak ko. Sabi ko, hindi kita pwedeng ipaglaban ngayon kasi pareho tayong malalagay sa alanganin. Sana makita kita sa mga darating na panahon. Ayun, tapos kinalma ko na yung sarili ko. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa amin. Pasok na sa OR. Ang nakakatawa dahil naka-experience na ako ng general anesthesia during my IVF. So, i-share ko yan sa inyo. During my IVF, naka-general anesthesia yung ginagamit kapag egg collection. Pero next vlog. So, ginando na. Sabi lang ni kabayan, ma'am, relax ka lang ha. Sabi niya, huwag ka mag-alala, kami bahala sa'yo, ganyan. So ako naman, ang ginawa ko na lang,
naaapoy ko na yung anesthesia. Kahit nagsasalita pa si kabayan, itinulog ko na. Ayoko nang marinig kahit na anong kalansig ng tools. Ayoko nang makita ko anong itsura ng operating room. Kasi sa ceiling lang ako nakatingin eh. Hindi ako nagmasid-masid. Pero before that, nakapagpakumot pa ako kasi ang lamig talaga sa operating room. Ang lamig, super. Okay. During the surgery, kailangan huminto ng doktor. Kasi, pag open niya, by the way, hindi ko pala nakwento, hindi ko pala nabanggit na ang surgery na ginawa sa akin is cesarean operation. Yan. So, tayo ay meron ng marka. So, yun nga, during the surgery, kinailangan tawagin si Martin kasi may nakitang cyst sa left ko, sa left side, na nakadikit sa ovary. Hingian siya ng consent na gagalawin nila yung ovary kasi kung hindi raw tatanggalin, pwede raw maging ovarian tumor. Pwede raw maging ovarian tumor. So, syempre, nagtanong si Martin, buti nga nakapag-isip yung asawa ko eh. Alam mo yun, nakapag-isip pa siya ng itatanong. So, nakapagtanong siya na, paano Dok, kung putol na yung tube niya sa kabila? Tapos kasi parang sinabihan siya na may possible na tanggalin namin pati ovary niya. Kasi nga nakadikit. Pero we will try our best, sabi ng doktor, na hindi magalaw yung ovary niya. Tapos nagtanong lang si Martin, sabi niya, paano Dok kung putulin niyo yung fallopian tube ni Donna? Paano yung, tapos mawawala na siya ng ovary. So, wala na talaga kaming chance na makapag-normal pregnancy. Sabi ng doktor na most likely maging ganon. Pero tatry namin ang best namin na hindi magalaw ang ovary niya. Sabi ng ganon. Nasabi lang yun ng doktor para in any case na ganon nga, may consent na si Martin na tatanggalin yung ovary. Ganon. So, yun. So, actually, ang nakakatawa pa nun, bago nakapunta si Martin sa operating room, naligaw pa siya, paakyat. Siguro nabigla siya, na parang, bakit ako pinatawag? Ano nangyari? Parang ganun daw. So, na mental block siya, hindi niya natandaan kung saan yung operating room, samantalang kasama siya nung umakyat. Ganun. So, yun, explain, tapos pumirma siya ng waiver, ganun. So, nasa OR na ako ng 10:30. And hindi ko alam kung nag-start na agad yung procedure, pero binaba ako mga past 2 a.m. Ganon. Nung medyo gising na hindi ako, sakto nag-rounds yung doktor. And tinanong niya si Martin, did you tell her that we had removed another thing from her? Parang ganon. And then sabi ni Martin na not yet Doc. Sabi niya gano'n. Okay, sabi niya. So sinabi ng doktor, so doon na meron pa ganyan, in-explain. Pero don't worry kasi na-save namin yung ovary mo. So everything is there. Sabi niya, everything's there. So sabi niya, everything's fine. Sabi niya. Sinabi din nga niya na yun nga, yung fallopian tube ko sa right is putol na. Ganon. Yun. So, after that, pag alis yung doktor, pinakita sa akin ni Martin yung picture. Pinakita niya yung baby and yung cyst na tinanggal sa akin. So, nung pinakita niya yung baby, tinitigan ko talagang mabuti kung anong itsura ng 2.5 months. So, yun nga, fetus na siya. May ilong na. May arms na. Pero hindi ko matanda ako, naiyak pa ako nung umaga na yun. Sabi ko lang, nasan siya? Sabi ni Martin, ay hindi na yun ibibigay. So yun guys, so yun yung mga na-encounter ko during my ectopic pregnancy period. Pero feeling ko meant to be na mangyari siya kasi kung hindi ako hiniwa, hindi ko malalaman na may cyst ako sa kaliwa. So it was my baby who saved me for the possible alam niyo yun, illness, which is yung magkaroon ng ovarian tumor.
Kasi medyo malaki na din yung cyst nung hiniwa ako. So, sabi ko, it meant to happen na sinave ako ng baby namin. Gusto ko talagang i-share to like boldly. Gusto ko siyang i-share para makapagbigay ako ng idea, ng heads up kung pareho tayo ng tinatahak. At least makapagbigay ako ng idea. So yun po yung aking ectopic pregnancy story, and that was March 2015, and I had to let go our baby in April 12, 2015. So yun, yes, that would be all for today, for tonight. It's actually 1 a.m. So parang 1 hour ako almost pero syempre edit pa natin to. So yun, so maraming salamat po, and of course thank you ulit kay Miss Madeline kasi because of your comment bigla akong naalala na, oh yes, it's the same month, so I think okay na siguro na i-share siya. And yeah, tsaka that time, hindi ko alam hindi ko din talaga maisip kung bakit hindi ko pa siya nagagawa ng vlog for my life experience category, parang ganun. Hopefully yung aking experience ay magbigay ng konting kaalaman sa inyo, and on our next content, iisa-isahin natin doon yung symptoms ng ectopic pregnancy. So I'll see you on my next vlog. Please don't forget to hit like, share, and subscribe. And thank you, and God bless, and stay safe. Bye. Good night.